Matapos udyukan ni Secretary Larry Gadon ang Kamara at Senado upang ikonsidera ang pagsasama ng political amendment sa panukalang amyendahan ang saligang batas, kabilang dito ang term extension para sa miyembro ng Kamara at lokal na opisyal ng 6 na taon. Panukala pa ng suspindidong abogado. Dagdagan pa raw ng bilang ang mga senador at papalitan na daw ang forma ng pamahalaan patungong parlamentaryo. Hindi nagustuhan ito ng Senado at butata agad ito, lalo na kay Senator Gatchalian. Anya, ayaw na ayaw ng taong bayan ng term extension at lalo na itong pagpapalit ng forma ng ating pamahalaan. Bilang advisor ng poverty alleviation ng Pinas, makakatulong ba talaga ang term extension sa ating mga leader at pagpapalit ng forma tungo sa parliamentary? Dahil dito, tinawag tuloy na obob nitong advisor ni Marcos Jr. ng controversial na vlogger na si Maharlika. Kayo mga kababayan, ano ang masasabi nyo sa usaping ito? BBM News. Gadon Bobo. Okay, pag-usapan natin si Gadon na isang presidential advisor for poverty aggravation. Kasi actually opposite, alright? Instead na ma-alleviate ang kahirapan, naging na-worsen. Kaya dapat ang tawag sa posisyon niya is poverty or presidential advisor for poverty aggravation. Kasi the more, kumbaga, supposedly maibsan o ma-alleviate ang kagutuman, lalong nag-exacerbate. So you have to change that department na kinreate ni Kuting for political accommodation. Ikaw, Gadon, ito ang vovo ka. Total, ibalik ko sa'yo yung mga sinasabi mo. Alam mo, dapat ako napipikon sa'yo. Di ba na ako talaga napipikon? Nagtatawa nga ako eh. Kasi mga palangga, ito yung mga hanash ng lolo niyong vovo. Okay? So napanood ko sa vlog ni General na binlog niya a couple of hours ago na may nagtanong kay Gadon about doon sa document na from PIDEA na pinag-uusapan na ng bayan ngayon at yan ang magiging ugat kung bakit kailangan nasa kalsada na kayo ngayon. Alright? So, sinasabi ni Larry Gadon, okay, na peke daw yun ang dokumento. Okay? So peke, natural, ganun talaga. Wala tayong magagawa dyan dahil yun ang defense nila ng mga kampo ni Liza Tanas ng PIDEA. What do you expect? Dahil pag sinabi naman ni Gadon, syempre na, tama si Maharlika, totoo yan, di ligwak siya. The moment na magsalita siya ng katotohanan, ligwak siya. Pero mga kababayan, pag-usapan natin si Gadon, kung sino ba si Gadon. Hoy, Gadon, anong sabi mo? Ha? Na ako ay patay gutom? Sabi niya kasi palangga, ako daw ay patay gutom. Kaluluoy, maninaway nila ako. Okay, go. I have to show you video. Bago natin dot-dotin ng vonggang-vongga. Sinasabi kasi ni Gadon doon palangga na kaya daw ako, naglalabas daw ako nitong mga aking pasabog kasi daw gusto ko lang ng views. Okay? Gadon, natutulog ka ba sa pansitan? Ha? Ikaw manang-mana kay Lisa, yung mata mong butlog. Hoy, itanong mo kay Bobong Marcos. Okay? Diyan kaya, anong project mo? Ang project mo pa is BBM. Batang busog malusog o bongbong o bangag-bangag Marcos. Dapat palitan mo na yung tagline mo. Bangag-bangag Marcos. At ang sinasabi mo, Gadon, sabi ko magpa-cool-cool ako kasi naka-close tayo ng kliyente ngayon. Dapat mag-celebrate ako. Hindi ako magagalit. Okay ba? Nakapag-close deal tayo today. So, cheers! Okay, ngayon mga palaga. Gadon, na sinasabi mo, ako, si Maharlika, ay nagpapakalat o nag-expose dito ng mga fake documents para magkaroon lang ng views. Nakakalimutan mo, natutulog ka sa pansitan na si Kuting ay ilang beses nagpa-interview sa akin. Yun naman pala 'Di ba? Yun naman pala na, tawag dito,
na naggusto ko lang ng views, dapat doon pa lang inaway mo na ako. Nung in-interview ko yung boss mong bangag na bangag, inaway mo ako na gusto ko lang ng views. Excuse me. Ang views, kahit gustuhin mo, kung ayaw kang panoorin ng tao, hindi ka panonoorin. Kung nonsense ka, wala kang sustansya na katulad ng jutak mo, na jutang Genemes, walang manonood sa'yo kahit maghubad ka pa. Kahit tumambling ka pa, magpakita ka ng whatever, hindi ka panonoorin ng tao kung walang sustansya ang jutak mo. Okay? Bobokela kita. Okay? Sinasabi mo ako, what? Patay Tom Goods? Kasi mga palangga, wala daw kasi, nagbablog daw kasi wala akong makain. Diyan ako kumakain. Sa Monaco. Yan. Diyan ako kumakain ka doon pag patay gutom na ako. Pag gutom na gutom ako, diyan ako kumakain. Di ba? Ang alindog ko dyan. Okay, let's talk about the presidential advisor position ni Gadon, 'di ba? For poverty aggravation. Pinalala nyo. First, you have to know, mga kababayan, na yung posisyon ni Gadon ay gumagastos po tayo ng almost what sa sweldo niya. Ang na-research ni General is 270 plus daw, 1,000 pesos. But more or less, I will say 300 plus. Let's say 350 plus kickback, plus allowance and everything. So imagine nyo, you have to know, mga kababayan, na kinreate yan ang kaniyang pwesto na bilang isang advisor para daw sa poverty aggravation. Kasi nga, lalong lumala ang mga bata nyo ba, mga anak nyo ba sa eskwelahan, nagbusog-busog, batang busog malusog, o bangag-bangag Marcos tayo ngayon, mga palangga. Alright? Ngayon, mga hitad, just to give you a little background, kung paano pagkakilala ko kay Vovong Gadon maliban sa na-disbar siya, may record ka ng disbarment, dahil hindi mo ginagamit ang jutak mo, ay sorry ka na lang. Okay, sige. Nung hindi pa po ina-appoint si Gadon, okay, yung anak niya, okay, yung anak mong si Alaris na may jowang, yung jowa niya si Patricia Magistrado, na in-appoint dyan, na sa PCO, Presidential Communications, na kayo'y lumalamon kayo sa kaba ng bayan. Makakapal ang mukha nyo, kayo yung mga patay Tom Goods. Ako, hindi ko kailangan isiksik ang sarili ko, magtrabaho sa bangag-bangag government para makalamon kayo na magpamilya. Ikaw at ang anak mo ay what? Nakikipag-kiss us kay Lisa kahit ayaw kayong tanggapin noon. Political accommodation. Galit na galit nga ang anak mo noon dahil hindi ka pa ina-appoint last year. Gusto nyo nang magwala. Di ba pabalik-balik ka sa Malacanang? Ayaw ka sanang i-appoint kasi ayaw ni Lisa sa'yo. Dahil yung bunganga mo, masangsang katulad niya. Pareho kayong masangsang ang pagkatao nyo mula loob hanggang labas. At ikaw, Gadon, ulit-ulitin ko mga kababayan, ulit-ulitin ko, June 30, inauguration ni Kuting, upuan pa lang, seat pa lang, inaagaw nyo na. Imagine ninyo, seat pa lang, ang ibig ko sabihin pala, upuan pa lang doon sa table, inagawan na ako ng magandang spot. Hoy, Gadon, doon pa lang, sukang-suka na ako sa'yo. Dahil sabi ko, upuan pa lang, inaagaw nyo. How much more yung mga pagkain ng mga bata? Baka patalikod, gumaganon-ganon ka, ikaw yung patay Tom Goods. You know what I mean? Ulitin ko lang yung kwentong yon, mga kababayan. Nung time na yon, June 30th, nagla-live ako kasi kumakain-kain kami doon. Morning yon, di ba? Attend ako sa inauguration. Ito, this is my story. At saka yung nakasunod sa akin, alam nyo to, but my story is consistent. Gaganyan-ganyan ba naman ako doon pala? Hello mga palangga, dito tayo ngayon sa inauguration ni Kuting, nagbe-breakfast kami at chuchu. Tapos iniwanan ko yung bag ko doon sa upuan. Okay? Kumbaga sinave ko yung upuan. Ang ganda ng spot. Kasi yung spot ko, nakikita ko yung bulwagan, yung mga tao. Siyempre, first come, first serve yun. So maghanap ako ng magandang spot. Tapos magbit-bit ko yung pagkain ko, pabalik na ako, hindi ko na nakita yung spot ko kasi inagaw nyo. Diba? Although magkatabi tayo doon, yung spot na maganda na sa inyo, ba't nagkibit-balikat ako? Kasi alam nga naman makipag-aaway ako dahil sa upuan, na hindi naman ako katulad yung mga vosavos. Na pati upuan,
Kakamkamin nyo. Imagine mo mga palaga, pati upuan, kakamkamin ng Gadon at ng pamilya niya. Well, sabi ko nga in fairness yung asawa niya, she seems so nice to me. Ayoko namang awayin yung asawa mo, pero yung anak mo, kayong dalawa, mukha kayong mandorobo. I don't know, hindi ko alam. Tapos mga palangga, akala ko nawawala nga yung bag ko. Nung time na yun, sabi ko, nasaan na yung bagay ko? Di ba, gaganon-ganon ako? Nasaan ang bagay ng lola? Tapos nilipat nila. Ganyan ka, gadon. Sinong patay gutom sa ating dalawa? Sino ang dead? Ano ba ang patay gutom sa English? Okay. Dead hungry. O yan. Sino bang dead hungry sa atin? Ako ba o ikaw? Jutang Jelena, kung hindi pa kayo mag-kiss-as kay Kuting, wala kayong mga trabaho, yung mga yawa mo. Tapos yung anak mo, si Alaris, andyan ang jowang Tiburciana, wala naman akong issue doon. Kaso lang, mga kababayan, lumalapang, andyan sa Presidential Communications, mga utusan din ni Lisa, Assistant Secretary, si Patricia Maestrado, nakasama ni Kuting, ni Bukangkang, dyan sa Presidential Communications para magpakalat ng fake news. Okay? So, nang time na yun, balikan ko, nung June 30 na yun, kinabahan ako, akala ko nga, ninakaw na yung bag ko, akala ko may mga ngamkam doon. Yung pala, nilipat nila, although wala naman akong pera doon sa bag. Actually, ano lang yun drama lang yung bag na yun, just lang may maiporma ko lang doon sa outfit ko. Yeah, nakalimutan yun na, sanay kayong mandorobo. Wala na saan tayo pag-uusapan doon sa upuan na yun kasi kinimkim ko lang. Yung kaso lang, binangga yung alindog ko. Ang Tagaybay, kayo lang pwede mambangga. Okay, so you have to know, mga kababayan, si Gadon at ang yung anak niyang hitad, di ba? Nang aagaw ng upuan, ng may upuan. Nandun na yung bag ko, inagaw niyo pang mga jindot. Galit ako ngayon kasi nagawan niyo ako ng upuan. Tapos na yon. Okay? Pero doon ko ipapakita sa inyo what kind of personality itong si presidential advisor ng what? Poverty aggravation. Because you aggravate, you exacerbate the poorness, the kagutuman of daong bayan because of that political accommodation position na kinreate ni Kuting para mapagbigyan ka. Yan ang katotohanan, mga palangga. Imagine ninyo, okay, June 2023 pa siya dyan, di ba? Yang ano na yan, ito, kung consistent ka sa pinaglalaban mo baga doon, gusto lang kitang gusto lang kitang igising, okay, pagisingin sa yung jutak na tutulog-tulog. Okay, nasaan na yung mga drama mo noon na ang NAIA dapat maging palitan ang pangalan na Ninoy Aquino International Airport, dapat sa atin yan, sa gobyerno, bakit ngayon ibinenta na? Pina-privatize na, bakit nga ka? You are not consistent sa pinaglalaban mo kasi you know what? Ikaw ay isang kiss-ass. I-kiss-ass para sa iyong personal vested interest. Alright? Ngayon, mga palangga, okay ba itsura ko dyan? Okay, okay. So ngayon, mga kababayan, yan yung sinasabi ko sa'yo, yung NAIA mo. Alright? Yung Josawa, yung Junakis mo, na nandiyadyaan, nagkikis-as din sa jowa niya, sa assistant secretary, so makapag-flex kayo ng inyong mga material. Saan nyo pinagkukuha yan, mga jutang genemis kayo? Kayo ay national problem. Imagine mo, ang dami ng mga, department para sa poverty alleviation. Para mabawasan itong kahirapan ng Pilipinas. Nandiyan na ang DSWD, mga kababayan. Ano pa yung mga department? Okay, tingnan natin. Andiyan na yung DSWD. DSWD. Ito. Meron pa tayong National Anti-Poverty Commission. Na ang layunin ng mga yan, also to alleviate the poverty, but imagine mo, ilang departamento na yan. DSWD, National Anti-Poverty, kinrate pa yung kay Gadon. Instead of alleviation nga, exacerbation or aggravation. You know what I mean? Ano bang pinapresent mo dyan, Gadon, sa iyong posisyong julul ka? Yang nutriban mo, na temporary, hanggang nutriban lang ba ang kayang arukin ng utak mo?
At ninutriban mo na project na pinapakain mo sa sinasabi mong batang busog, ang mga bata hindi nabubusog, nagiging bangag-bangag, Marcos. Ha? Bilang isang what? Okay? Ang mga palangga. Ram, you're there. Okay. Bilang isang political o presidential advisor, hindi dapat nagtatapos lang dyan sa jutang genimis na tinapay na yan at isang boting tubig na iniinom ni Maruas doon sa plato ba. Anyway, hindi lang nagtatapos dapat ang proyekto dyan sa isang perasong tinapay na yan, nutriban na yan, at sa isang tubig. Ang dami mo dapat i-advise dito sa bangag na presidente, hindi lang nagtatapos sa isang nutriban, gadon. Bago ka makialam dyan sa pag-extend ng term limits sa charter change na sinusuportahan mo si Kuting at si Tambaluslos, unahin mo yung departamento mo. Yes, it's okay na mag-comment ka, mag-opinion ka. Kasi yun ang yun ang iyong defense. 'Di ba? Na everybody, can give an opinion pagdating dito sa charter change. And you are right. Okay? Pero yung pakikipagsabuatan mo to extend the term limits, you're not right at all because you are tuta. As a presidential advisor for poverty aggravation, not alleviation, you should advise the bangag-bangag president paano magkaroon ng access sa what? Education, healthcare, employment, opportunities, mga social services nitong mga taong bayan para hindi lang magtatapos sa isang perasong tinapay, may programa ka na bonggang-bongga that nasisweldohan ka ng 300 plus a month and and more than that sa iyong mga what? Sa iyong allowances, mga perks, ika nga. Yan ba? Imbes na tutukan mo yung mag-emote-emote ka dyan magsawsaw ka sa charter change, meron kang sariling trabaho supposedly. Diba? Mag-advise ka sa presidente for poverty alleviation. But yung ginagawa mo, sabi ko nga, ulit-ulitin ko, for poverty aggravation kasi binubudol nyo yung taong bayan. Pa-picture-picture ka lang, pupunta ka sa imagine niyo pang Vovo ang iyong juta. Kasi, sabi ko nga, paano iibsan o mababawasan ang kahirapan ng mamamayan kung hanggang magtatapos ka sa isang perasong tubig lang at isang nutriban? You should target the whole country. National approach. Hindi lang isang barangay. What the heck? Isang barangay lang ba ang Pilipino? 115 million Filipinos or so. You involve the community, dapat i-engage mo lahat ang komunidad. Dapat lahat ng bawat sulok, 'di ba? Meron ka dapat advice sa Pangulo na Mr. President Bangag, ito yung ating mga development initiatives sa barangay, sa buong Pilipinas na ganito, na ganyan, para maiangat mo ang kinabukasan ng bawat Pilipino para mailabas mo sila doon sa poverty level na sinasabi natin. And again, your pagiging advisor mo, hindi ka naman nag-a-advise eh. It's very band-aid solution and short term. When you say advisor to alleviate the poverty, it should be what? Long-term, mga hitad. Pero dahil Vovo, pareho kayo, mga bangag, itong si Gadon, ang approach hanggang nutriban lang at isang perasong tubig sa mga bata. Sabi ko nga noong nakaraan ko, if you want nationwide approach, mag-advise ka kay Kuting, Mr. President Bangag, kahit bangag ka, baka naman. Tayo ay magtayo ng isang malaking panaderya sa Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11 hanggang 100 kung meron man. 'Di ba? Para ma-sustain itong poverty na ito, para hindi ma-aggravate o ma-exacerbate ang kahirapan. You said alleviation eh. Paano mo ma-alleviate nga? Again, kung ang buong populasyon na 115 million, ang binigyan mo lang 200 mga estudyante. At bakit estudyante lang ang mga bata na inuutok mo dyan na ginagamit nyo pa sa inyong mga pictorial? Hindi lang bata ang project mo kasi your title is what? Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Again, sabi ko nga, it's a nationwide approach. Hindi lang pwede isang elementary school lang ito, mga hitad.
It should be what? Sustainable forever nga para pag nag-change ng government, yung mga project nyo, yung in-advise mo kay Kuting, nandiyan dyan pa magsistay forever. So sa next generation, next administration, magagamit nila yung iyong in-advise kay Bangag Jr. na planning. Diba? May planning yan. Eto, Mr. President. May feasibility study ito, Mr. President Bangag. Maganda kung bawat region, bawat syudad, meron tayong centralized na bakery. Kung yan ang target mo ay mga bata, that's fine. Bakit mga bata lang? You target also the elderly, yung mga jobless, yung mga matatanda na hindi na sila capable magtrabaho. Anong ibibigay mo dyan? Healthcare. Yan ang ibigay mo kasi nakawin ni Lisa at ilagay niya lahat sa tiyan niya. Sabihin mo kay Kuting, Mr. President, dapat naman bigyan natin ng pansin itong mga elderly natin kasi ganito, tumataas na ang, ito yung bilang nila, ito yung kailangan nila. Madali lang yan kunin sa mga barangay yung mga record kung ilan ba ang elderly dito sa barangay 1, 2, 3, 4, 5. Then with that, kunin mo, kolektahin mo yung data, then you make a plan. Hindi yung tangina ka, bobo ka eh. Walang silbi. Hindi kinreate yung, ulitin ko mga kababayan, kinreate yung pwesto niya para nga sa kanyang, dahil nagsigaw-sigaw siya, dahil Marcos, vovo, kayong ganon. Again, political accommodation, mga palangga. See, wala kang strategy. Kasi tinignan ko bago ako nag-vlog, wala kang ang pang-vovo, hindi mo ginagamit ang billions of your neurons or maybe you have only million of neurons. Baka isa na lang ang neuron mo. Diba? Kasi hindi ganyan mag-strategize ang may utak. Kapag ang puso mo para sa Pilipino, kayo lahat, ikaw gadon, at ang utak mo ay gumagana at hindi vovo, dapat mga palangga, ang iyong, sabi ko nga, ang iyong plano, ang iyong approach ay pang buong Pilipinas. Yung mag-strategize ka kung paano maging epektibo itong programa mo para sa poverty alleviation nga. At my God, mga palangga, itong kadyutahan ni Gadon, okay? Itong kadyutahan ni Kuting, pareho sila, alam natin na kinreate lang ito talaga para lang siya mapagbigyan dahil nga tumulong, di ba? Kasi nagwawala na yan. Nung hindi pa siya ina-appoint ni Kuting, nagwawala na yung anak niya. Di ba, Alaris? Huwag ka magsinungaling. Hitad. Nagwawala kayo kasi hindi pa na-appoint yung tatay nyo, yung tatay mo. Di ba? So, saan kayo? Para sa bayan o para sa pera ng bayan? Kasi gusto nyong sumiksik dyan sa gobyerno, hindi para for poverty alleviation, kundi for what? To come. To get the money, people's money, para ma-enjoy nyo ang mga kapritso nyong kadyotahan mo. Ninyo. Kadyotahan mo gadon. Kaletsihan mo. May DSWD na, meron pang National Anti-Poverty Commission, meron pang ganyan. See, mga kababayan, ipinapakita ko sa inyo kung paano nila laruin o lapastanganin ang pera ng bayan. Anong mga ginagawa ni Gadon? Meron ba kayong matibay na mga sinusulong niya at kasama niya ang presidente para, Mr. President, this is my advice to you. Tutukan natin yung healthcare. Ito yung mga bata, ito yung target natin, Diba? Wala, sinasayang nila ang pera ng bayan sa sweldo ng uhungag na to. Hunghang na ito. Hunghang ka naman talaga eh. Imagine mo mga kababayan, may 4-piece. May 4-piece na tayo dyan sa DSWD. Na hindi nga binibigay ng tama yan. Sa mga tao, dahil kinikickback na nila Pinky Romualdez dahil sa DSWD, mga jutang ginimis na yan. Nakita niyo yung ugat ng kahirapan, ugat ng korupsyon ng mga jutang ginimis na ito? Anong ginagawa ng mga jutang ginimis? Ay, nako, mga palangga. BBM News.